Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Niyakap ni Lyra ang sarili, hindi dahil sa lamig na dumadampi sa kanyang balat, kundi dahil sa kahungkagang nararamdaman niya. She felt lost. Sa tuwing magkakaroon siya ng kontrol sa katawan nila, nagigising siya na may dapat gawin. Parang nakaprograma na kailangan niyang hanapin ang mami niya at maghiganti siya. Pero ngayong wala na ito. Parang nawala na rin ang saysay kung bakit naririto pa siya. Bigla parang siyang isang batang iniwan sa gitna ng maraming tao at hindi alam kung saan susuling. Ano ang susunod niyang gagawin? Wala siyang alam. Hindi niya alam kung bakit naririto pa siya. Para saan pa? Napapitlag siya nang maramdaman ang matigas na braso ni Adam. Nakaramdam siya ng init. Napawi ang panglalamig. You okay? Malambing na bulong nito sa tainga niya. Hindi siya sumagot sa tanong nito. Dahil paano niya sasagutin ang tanong nito kung iyon din ang tanong na pilit niyang hinahanapan ng sagot? Nawalan siya ng purpose at hindi niya alam kung okay ba yun o hindi pa. Hindi ko alam. Matapat na sagot niya rito. Nagiinit na naman ang sulok ng kanyang mga mata. Nagiging madrama na talaga siya. Humigpit naman ang yakap sa kanya ni Adam. You can tell me everything. Napangiti naman siya. Hindi niya namalayang nasabi na niya dito ang lahat na gumugulo sa kanya. Lahat ng bigat sa dibdib niya ay ibinahagi na niya dito. Saglit na hindi umimik naman si Adam. Pagkuway iniikot siya nito para mapaharap siya rito. Hinaplos nito ang pisngi niya. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng mga bagay na pagkakaabalahan mo? Ano? Naguguluhang napatingala naman siya rito. Bumitiw ito sa kanya. Labas ito ng silid at ilang minutong nawala ito. Nang magbalik ito ay may hawak na itong isang white band paper at ballpen. Ano yan? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Halika dito. Hinila ni Adam ang kamay niya at pinaupo siya sa harap ng dresser. Inilapag nito sa harapan niya ang bond paper at ballpen. O tapos? Tanong naman niya rito. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Ilista mo ang lahat ng gusto mong gawin. Nakangiting sagot naman ito. Nalukot naman ang mukha niya. Ilista mo na lang. Anito at inagaw ang ballpen sa kanya. Saka nagsulat ng number 1 to 5. Ayan, isulat mo na ang unang bagay na gusto mong gawin. Hinawakan ni Adam ang kamay niya at isinalpak ang ballpen doon. Anong gagawin ko? Mahinang bulong naman niya rito. Nagets na niya ang gusto nitong sabihin. Ngunit hindi niya alam kung ano pa ang gusto niyang gawin. Matagal na nakatitig lamang siya sa papel. Nainip na yata si Adam kaya nahiga na lamang ito sa kama. Nang lingunin niya ito, nakita niyang nakatagilid ito ng higa, paharap sa kinaroroonan niya. Nakaunan ito sa mga braso nito at mapungay na ang mga mata. Napabuntong hininga na lang siya at muling ibinaling ang mga mata sa papel. Napatayo siya. Sa wakas ay may naisulat na siya. Nakangiting nagunat siya ng mga braso. Ngayon niya gagawin ang unang isinulat niya. Dinampot niya ang papel at saka lumapit sa kinaroroonan ni Adam. Nakatihaya na ito ng higa sa kama, habang nakadipa naman ang kamay nito. Tulog na ito at bahagya pang nakaawang ang bibig. Walang pakundangan na kinubabawan niya si Adam. Napasinghap naman ito at nagulat.
Sinalubong niya ito at matamis na ngiti. Alam ko na kung ano ang gusto kong gawin. Excited na pagbabalita niya dito. Habang winawagayway sa mukha nito ang papel. Okay. Pahikab na sagot naman ni Adam. What is it? Pupungas-pungas na tanong nito. Lalong lumuwang naman ang pagkakangiti niya rito. I want to do it with you. Aniya sa kawalang pakundangang inihagis pa itaas ang ballpen at papel. Iginiling niya ang balakang sa crotch. Agad niyang naramdaman ang pagkabuhay ng pagkalalaki nito. And I want it now, Adam. Aniya rito. Nanlaki naman ang mga mata ni Adam, lalo na nang hawakan niya ang laylayan ng blouse niya para hubarin iyon. Mabilis na pinigilan nito ang kamay niya. Are you sure? Tanong naman nito. Halatang nagpipigil lang dahil nakikita naman niya sa mga mata nito ang pagnanasa sa kanya. Very, very sure. Sagot naman nito. Pinalis niya ang kamay nito para matanggal na niya ang blouse niya. Tumambad kay Adam ang kanyang dibdib. Sunod niyang binaklas ang kanyang bra. Napangiti siya, lalo na nang maramdaman niya ang mga kamay ni Adam na humihima sa tagiliran niya. Nakikiliti siya, kaya naman hindi niya maiwasang gumalaw. Napaungol naman si Adam dahil mas lalong kumuskos ang pangupo niya sa pagkalalaki nito. My God, Lira! Wika naman ni Adam. Parang musika sa pandinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya. Mas lalo siyang kinanahan. Mas pinag-igi niya ang paggiling kahit may mga tela pang nakaharang sa kasilalan nilang dalawa. Yumuko siya para abutin ang labi ni Adam. Dinampi-dampi na parang tinatakam niya ang mga labi nito. Hanggang sa ito na mismo ang hindi nakatiis. Kinabig nito ang batok niya at siniil siya ng halik. Siya ang napaungol dahil sa ginawa ni Adam. Siya ang nalulunod sa mga halik nito. Nakapikit siya ng mariin at napadilat na lamang nang maramdaman ang pagpisil ng kamay ni Adam sa kanyang dibdib. Marahan iyong nagmamasahe. Nakakaliyo ang mga sensasyon na nararamdaman niya. Lahat ay bago lamang sa kanya. Kusang tumigil ang katawan niya sa paggalaw at nanatiling nakafocus sa mga labi nitong magkalapat. Bumangon naman si Adam at isinama siya nito sa pagbangon nito. Damang-dama niya ang katigasan nito. Bumaba ang mga halik ni Adam sa kanyang leeg, pababa sa kanyang collarbone. Napaawang naman ang kanyang bibig nang sakupin ng labi nito, ang kanyang mga nipple habang minamasahe ng isang kamay nito, ang kabila naman. Napaliyad siya dahil sa sarap na gumagapang sa kanyang katawan. Ganito pala yon? Wala sa loob na tanong niya. Tiningala naman siya ni Adam na natawa ito at nag-vibrate iyon sa nipple niya dahil nasa bibig nito iyon. Ang sarap pala, muli niyang tanong. Nakita niyang nagniningning naman ang mga mata ni Adam. We're just starting. Anito, saka siya itinulak pahiga. Umpisa pa nga lang pala ang pinalasap nito kumbaga sa pagkain appetizer. Pinatikim ni Adam sa kanya ang main dish at ang dessert. Halos mabaliw siya sa pinalasap nito sa kanya. Naisip niya tuloy na baka pwedeng yun na lang ang paulit-ulit nilang gagawin. Good morning. Nakangiting mukha ni Adam ang sumalubong sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata. Umungol siya at muling isinubsob ang mukha sa unan. Antok na antok pa siya at gusto na niyang ipikit ang mga mata niya. Hindi niya na alam kung anong oras na sila nakatulog ni Adam. Paulit-ulit ang mga nangyari kagabi at masaya siya. Nalimutan niya ang tungkol sa mami niya at ang nauunsyami niyang paghihigante. Saglit na natigilan siya. Siya pa rin si Lira. Siya pa rin ang may kontrol sa katawan nila ni Laura. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa bagay na iyon. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ni Adam. Aangal pa sana siya dahil masakit pa ang katawan niya. Lalo na ang nasa gitnang hita niya. Nakahanda na ang breakfast. Hinahanap ka na rin ng mga bata. Lambing nito habang pinapatakan siya ng halik sa batok at balikat. Pwede bang sa lunch na lang? Ungot naman niya rito. Wala talaga siya sa mood bumangon. Kahit pangaramdam niya na humahapdi na ang sikmura niya.
Gusto niya pa talagang matulog. Okay, narinig niya ang sabi ni Adam, saka siya muling hinalikan. Naramdaman niya ang pag-alis nito sa kama. Narinig niya rin ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Nakatulog ulit siya at nang magising siya, tirik na ang araw sa labas ng bintana. Bumangon siya at naupo sa kama. Ipinulupot niya ang kumot sa kanyang katawan. Iginala niya ang paningin. Wala na si Adam. Napangiti siya na maalala ang nangyari kagabi. Bumangon na siya sa kama at walang pakialam kung hubot-hubad man siya. Binuksan niya ang shower at tumapat doon. Nagtagal siya ng ilang minuto sa shower bago lumabas. Naabutan niya si Adam na nakaupo sa gilid ng kama. Napatitig ito sa kanya na tanging tuwalya lang ang saplot sa katawan. Humalukip-kip siya sa harap nito. Enjoying the view, handsome? Malanding tanong naman niya rito. Kitang-kita niya ang paglunok nito. Tumayo si Adam at lumapit sa kanya. Hinapit nito ang baywang niya. I wanted to devour you. Kaso, hinahanap ka na ng mga anak natin. Bulong naman ni Adam sa tainga niya. Napalabi naman siya. Gusto niya sanang tumutol ng may sunod-sunod na katok sa pintuan. Grabe naman kung makakatok yun. Parang walang nambukas. Angal naman niya kay Adam. Napakunot noon naman ito at nilapitan ang pintuan. Isang matandang katulong ang nakita niya. Inirapan niya ito at nagtungo sa kabinet para kumuha ng masusuot nang marinig niya ang sinabi ng katulong. Si Sir Nathaniel po. Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil nagmamadali ng lumabas si Adam sa silid patungo sa daddy nito. Nagmamadali naman siyang humila ng damit at agad na nagbihis. Na-curious siya kung bakit bigla na lang tila nagpanik si Adam. Sumunod siya sa mga ito at napatda siya nang makita ang mag-anak na Lagdameo na nakapalibot sa kama ni Nathaniel Lagdameo habang umiiyak. Mami? Napayuko siya sa kambal na yumapo sa magkabila niyang binti. Wala na si Lolo. Humihik binawika naman ni Lexa. Niyuko niya ang dalawa at niyakap habang ang mga mata ay nasa kay Adam na nakaluhod sa ibaba ng kama. Yakap-yakap ang kamay ng daddy nito na wala ng buhay. Makulimlim ang langit. Lahat ay nagdadalamhati sa pagkawala ng haligi ng mga Lagdameo. Hindi niya magawang umiyak kahit lahat ng nasa paligid niya ay tumatangis. Nasasaktan siya pero hindi sa pagkawala ni Nathaniel Lagdameo. Nasasaktan siya na makita si Adam na umiiyak habang ibinababa ang kabaong ng ama nito. Ilang araw nang walang tulog si Adam. Hindi rin ito kumakain. Masyado nitong dinadamdam ang pagkawala ng ama nito dahil namatay itong hindi malang napapatawad ng lalaki. Nakaramdam siya ng inis sa pumanaw. Bakit ba nito hindi muna pinatawad ang anak bago ito nalagutan ng hininga? Idi sana kahit papaano. Maliwag sa dibdib ni Adam na tanggapin ang pagkawala nito. Naitirik niya ang mga mata. Buti na lang may suot siyang dark sunglasses. Hinintay ng lahat na matabunan na ang libingan. Hanggang sa isa-isa nang nagsialisan ang mga nakikiramay. Inutusan niya si Krisha na isama na ang kambal. Naiwan silang dalawa ni Adam. Halika na, aya niya rito. Tumayo naman ito ngunit hindi tuminag sa pagkakatayo habang nakatingin sa lapida ng ama nito. Ganito rin kaya ang nararamdaman ni Dad nang mamatay ako? Tanong nito sa kawalan. Nagkibit balikat naman siya. Hindi naman kasi niya alam ang sagot sa tanong nito. Hindi niya pa ako napapatawad. Basag ang boses na anas nito. Importante pa ba yun? Tanong niya na ikinalingon nito sa kanya. Nanatili ang mga mata niya sa lapida. Namatay nga ang mami ko na hindi malang humihingi ng sorry sa akin. Ni hindi ko malang siya nagantihan sa mga ginawa niya. Hindi naman umimik si Adam. Nagpatuloy naman siya. Minsan hindi natin talaga kailangan ng kapatawaran ng iba.
Mas importante na mapatawad natin ang mga sarili natin. Nilingon niya ito at mapait na nginitian. Matuto tayo sa mga pagkakamaling nagawa natin. Mas importante yon, hindi ba? Tanong niya dito. Hindi niya alam kung saan niya hinugot ang mga pinagsasabi niya. Ang gusto niya lang ay mapalubag ang loob ni Adam. Nasasaktan siyang makita na nasasaktan ito. Naisip niya kung si Laura kaya ang kasama ni Adam. Ano kaya ang word of wisdom nito? At sigurado siya, mas may sense kaysa sa mga sinasabi niya. She wonder kung bakit hindi pa rin bumabalik ang kontrol ni Laura. Pero ayos na rin siguro yon. Habang wala pa ito, tatapusin niya ang bucket list niya. Yumakap siya sa baywang ni Adam. You need to collect yourself. Dahil may bucket list pa ako na kailangan nating gawin. Naramdaman niya naman ang pagyakap nito sa kanya. Yeah. Magkaakbay silang tumalikod at naglakad papalapit sa kotse ni Adam. Pagdating sa mansyon ng mga Lagdameo, agad na pinatawag sila ni Adam sa library. Naroroon si Alonso, si Krisha, si Beatrice at ang abogado ng mga Lagdameo. Ngayon babasahin ang will and testament ng dad. Imporma naman ni Alonso. Naupo silang dalawa ni Adam. Tumikim naman ang abogado bago inumpisahang basahin ang nilalaman ng testamento. Ang mansyon at ibang lupain ay kay Beatrice maiiwan. Paghahatian naman ng tatlong magkakapatid. Ang 56% share ng lahat ng kumpanya na naitatag ni Nathaniel Lagdameo. Maging ang ibang properties na nakakalulang pakinggan. Mayroon ding trust fund na iniwan para sa kambal at ang huli ay ikinagulat ng lahat, lalo na siya. 500 milyon at isang isla sa Palawan ang iniwan para sa kanya. Napataas ang kilay niya dahil sa narinig. Ano to? Suhol? Hindi niya maiwasang sabihin. Hindi naman nakakibo ang lahat ng naroroon. Naikuyom niya ang kamao. Isa si Nathaniel Lagdameo, ang humadlang noon para mapaghigantihan niya ang ina. Pero ano pa bang saysay ng lahat ng ito? Naramdaman niya ang pag-akbay ni Adam sa kanya. Nilingon niya ito at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Iha, hanggang sa huling hininga ni Nathaniel, gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Hindi nga lang siya nagkaroon ng chance. Wika naman ni Beatrice na hindi napigilan ang pagkabasag ng boses nito. Nag-iwas siya ng tingin dito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Isa-isa nang nawawala ang mga taong gusto niyang gantihan. Masyado siyang inunahan ng tadhana at wala siyang magawa sa bagay na iyon. Adam. Baling naman ni Beatrice kay Adam. Matagal ka nang napatawad ang daddy mo. Masuyong wika naman ito kay Adam. Naramdaman niya naman ang paninigas nito sa tabi niya. Gusto niya lang naman matuto ka sa mga pagkakamali mo. Kagaya ng kung paano siya natuto sa mga pagkakamali niya sa nakaraan. Mahal na mahal ka ng daddy mo. Kayong lahat ng magkakapatid, pati na ang mga apo niya. Napayuko naman si Beatrice. Hindi man siya siguro ang the best father para sa inyong lahat. Pero alam ko na mahal niya kayo. Tuluyan na nabasag ang tinig nito at tuluyan ng humagulhol. Nilapitan naman ito ni Krisha at niyakap. Naramdaman niya ang paglubog ng mukha ni Adam sa lieg niya. Marahan niyang hinagod ang likod nito. Magpahinga ka na. Aniya kay Adam na hanggang ngayon ay nakatanaw sa bintana. Lumapit siya dito at niyakap niya ito mula sa likuran. Hindi pa ako inaantok. Wika naman ito. Pero ako inaantok na. Nakalabing tura naman niya rito. Mahinang natawa naman si Adam. Pagkatapos ay humarap sa kanya. Okay,
Let's go to bed. Anito pero hindi naman tuminag sa pagkakatayo nila. Nanatiling magkahinang ang mga mata nilang dalawa. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito at gusto niya sanang alisin iyon. Hinaplos niya ang pisngi ni Adam. Bakit ang gwapo mo pa rin kahit ang lungkot-lungkot ng mga mata mo? Pabuntong hininga na sabi niya rito. Marahan naman muling tumawa si Adam. Kinuha nito ang kamay niya at ipinatong nito sa balikat nito. At ang mga kamay naman nito ay inilagay nito sa baywang niya. Saka ito marahang gumalaw. Anong ginagawa mo? Nangingiting tanong naman niya dito. Dancing the most beautiful girl I ever see. Mabining bulong naman ito sa kanya. Napangiti siya sa kalokohan ni Adam. At sinakyan na lang ang trip nito. Humilig siya sa dibdib ni Adam at ipinikit ang kanyang mga mata habang malayang pinakikinggan ang tibok ng puso nito.